Hello guys, good evening sa inyo. Kamusta na kayo? So, let's hear it from me, your electronic hobbies in electro in our essence of topic, yung pinag-uusapan natin dito. So guys, this is also Brin. Ngayon lang ako nakapag-upload kasi tagal tayong hindi nakapag-upload. Alam nyo naman, medyo maraming ginawa nung past few days natin. So, past few days pa lang naman. Hindi pa naman siya totally a month na hindi tayo nakapag-upload kay YouTube, kay YT. Yes. So, welcome again. I'm Brin. So, let's resume our topics. Ngayon na naman ang views ko. Sana naman makita nyo na yung mga ina-upload ko. Yung ng video. Sana ma-notif nyo. No? Guys. So, ang last topic natin na-discuss is about yung vintage item na hanginan siya nitong electric fan namin, kaya medyo na takpan yung ating sorry for that guys, yung ating cam. So vintage item yon na may damage na sa kanyang board. Alam nyo naman yung pag na brittle or bend yung board natin doon, maaaring damage na yon, o kaya hindi na mag-on yung vintage Walkman na nandito. Yung nangyari dyan. So eto nga yon guys, diba? Balik ulit back on our topic again. Here it is. Ito nga yun, diba guys? Ayan, so damage yung kanyang ayan, board sa power. Yan, SMP yata ito, kasi meron siyang charge ng dito para sa battery. So may IC rin dyan na diode yata 10. Ang number ng diode is, kita nyo ba? Ito, naka-imprint dyan yan, 1077 IC diode nya. Then yun, naka-sold. Ayun guys, maliit lang natin, kaya kita nyo ba? Very tiny lang yung ating soldered part na dito sa board na to. Very tiny dito sa board na to, no guys? Kung makikita nyo, if you notice from that board, it is very smallest. So meron pang ibang parts dyan na maliliit. Ayan guys, yung inside parts maliliit din, precision. Gagamit tayo ng tweezers. Siyempre, pag sa mga kutkut repair like this, or rather, hindi pala to repair, for explanation ko lang, paliwanag, para alam na rin ng ibang tech na ganito siya, na yung madali ding magkaroon ng problema, hindi lang sa sa belt, kundi rin sa pagpapalit ng belt. Gawa kasi iyan, kaya siya nagkaganyan. Ako rin ang nakadamage.
guys. So, ayan, umano ng ating cellphone na gamit. So, yon, ito, I'm here in your front. So, have to discuss about that each pair of electronic parts of that product. Okay. Saan ba yung ating so dyan kailangan ko talaga may tweezers para ano, diba? Ay, ang ganda ng ating tweezers. Asan ang ano nito? So dyan meron din yung pang ano, yung pang cover para safety ano natin. So, do you want to start or see? Let's start, guys. The content or vlogs natin kay YT. Hindi pa na tayo nakakapag-discuss ng ano, no? Ng mga some portion of parts of the batteries, negative, positive polarities, meron din yon, like this, guys. This is AA size, so we have to discuss it soon for you to know the contents of that alkaline battery. Okay, so yung ibang tech hindi na sila nagdi-discuss ng mga ganyan. Instead, repair talaga ang ginagawa nila, guys, no? Diretso na sila doon. Yes, oo, repair ano na talaga sila, repair. So with this Walkman, they have their inside. Ito, first muna tayo, dito muna tayo sa part na to, dyan, guys. Merong ano yan, merong ano ito, wait lang, guys, yes, resistor na ang size is siguro maybe it's 1 port. Here is, guys. I'm looking for my tweezers. So, ganda ng tweezer ko ngayon. Ito here, guys. Very tiny siya. Kita nyo ba? This is 1 port size of resistor. Have a color of per significant color. Yes, orange, white, and then double gold. Kita nyo ba, guys, dito? Orange, white, gold. So, anong value nun? Per significant value nun, yung orange is, tuturo ko sa inyo, guys, kung paano kasi meron ding apps niyan para malaman nyo kung ano yung value ng resistor based on their color code. So, meron ding computation yon. Later, ko na lang
di-discuss yun, guys. So, yun. Malalaman nyo yun, guys, kasi may color code naman yan. Per significant color nitong 1/4 size na watts na to is orange. So, orange. Ano yung orange natin? First, 10 to 10 to the third power yon, D3. Yung first significant figure natin dito. Tapos yung white, second significant color values is 9. 10 times to the 9th power. Siguro yung mga ganun yun. Tapos gold na yung multiplier. 10 to negative 1. Ay, hindi. Ang multiplier pala is yung gold nito, guys. Which is 10 times negative ay hindi 10 to the negative 1 power 1 power nga ba? Oo, multiplier niya yun. Orange, ang orange 3. Number pala nung per significant value natin dito. Orange kasi yon, guys. Dito is 3. Okay. Tapos second significant number and then color code is white is number 9. 9 nga ba? Yes, 9 yun. So, 3 times 9, parang ganun yun. Ganun nga ba yung pag-compute ng color code? So, ang tolerance niya rin, guys, nito, ng 1/4 resistor na to is, ang kulay nung niya is gold. So, gold, ayun, golden, manonotice nyo dito. Pag malapitan, gamit tayo, guys, para mas makita ng malapitan, kasi dito, guys, lang kasi ako on cam kasi ako kaya hindi nyo masyadong gagamit na lang ng guys, pag malapitan, gagamit na lang kayo ng reading glass. So, ito, reading glass yan, guys. Para sa mga micro parts ng electronics or some other semiconductor na parts ng electronics natin. So, iyon. May katabi pa siya na capacitor to, yung green na yan, guys. Kita nyo na ito itong green na to, capacitor yan. Okay, we'll use this, guys, and see the value of this capacitor. Yan, we have a light coming from my phone. So this is 102. Okay, B102 resistor siya. So, ano yung Yes, before I forgot, this resistor, yung itinuro ko nung una, guys, have 4 bands. So, orange, white, and gold. The multiplier, the third color, then fourth, yung tolerance, positive, negative 5%, pagka siya ay gold.
guys, ha. D4 bands to, bale, yung ating resistor dito sa Walkman. Sample lang yan, guys. Hindi na yan nagpa-function ng ano. For sample ko lang yan kasi mukha pa naman bago yung resistor natin. So, then the capacitor here, green capacitor. This is tantalum capacitor, okay? So, ceramic type capacitor. It is also belong with the tantalum capacitor families, siguro, maybe. So, I'm not sure for that, but it is ceramic type green capacitor. Usually kasi yung mga tantalum SMD, ano pala yung tantalum capacitor, yung tinutukoy ko, guys, no? So, B102 ang ano nito, part number. Three ranges siya, okay? Green capacitor, ceramic type. So, band 1, meron din siyang bands. Hanggang 2, ang bands niya. Band 1, yun nga yung 1. Tapos yung next band 2 is zero, ayun, 1, 0, okay? Yung multiplier niya is yung 2, okay, guys? Nitong ating green capacitor here, which is non-replaceable yata ito. Or replaceable naman siya. So this is for the headphone jack socket for this Walkman, guys. So yun, mayroon siyang mga resistor. So yung value ng resistors hindi ko na i-mention para sa na lang, discussion na lang natin yung mga codes niya para hindi tayo okay? So, yung katabi nitong na resistor, guys, parehas lang hanggang dito. Okay? Hanggang dito. So, 1, 2, 3, 4. 4 resistor na same value. So, hindi ko na yun yung resistance or yung ohms nun, ha, guys. May mention. Sa akin na lang yun para ating naka-close natin yung natin. Confidential. Is very confidential, ika nga. Sabi ng iba. Usong-usong ngayon yan. Trending ngayon yan, guys. Confidential. Ano kaya yun? Means hidden. Right? Means hidden. So, I will label this as B. B pala yun. May number kasi. Wait, guys, ha. Ayos sumulat na aking ballpen. My goodness. Isama ka na. Yun, okay.
That ceramic capacitor has a value of 102. Has a part number pala guys, 102B. Then, write it 102. So, yon. Next discussion will be ano naman tayo, pupunta ulit tayo sa some other parts of resistor here guys. Meron pa siyang ibang color code or ibang resistor na nakaano dito attach guys, if you can see. So this is for mic socket nga ba. We'll see the chassis kasi nandito yon guys. Malalaman niyo kung anong may nakasulat dun kung anong function ng ano na yun. Okay, hindi yes, mic. Ayan, nakalagay guys, kung nakikita nyo, mic, and then yung headphones. 2 sockets yon. So, pwedeng lagyan ng dalawang headset. Okay. Pero ito, ano na to, for ano na lang to, dami na lang yata itong, ano kung ito guys Walkman na to ang hirap yan i-estimate ng repair nito, grabe. So dito ingat na lang tayo sa flexible ano na to kasi napuputol yan, no? Iwasan nating ma-fold guys para hindi ma-damage yung ano natin. So here we have another resistor here for mic socket to. Socket ng mic, and then same with meron din siyang B102 na capacitor here dito, same as here na una nating i-discuss. So the color code of this next resistor has a color code of brown, black, orange, and then tolerance is gold. Ayun gold yun, dulo pang 4 na bands See, this is 4 bands also. Yan, this is metal resistor. Yes, it's metal film resistor. So per significant value is brown. What is brown here? The number na 1 ang number nun guys, and then sumunod black, which is 0 ang second significant figure. Orange, third yung multiplier niya, which is 3. Okay, which is 3 nga, 10 to the third power. Okay, oo, 3. So and then yung tolerance niya is color gold. So basically it's positive negative 5% ang tolerance. So this is metal film resistor, 1/4 watts. Pag 4 bands to kasi, so 1/4. Okay guys, so let's do another have some here topics for you.
We go now to SMD, tantalum capacitors, which is we have here ay SMD, tantalum capacitor. Ito yon, yan, yung blue yan guys, yung mga nakikita yung blue. Iba ng magkaiba rin ng ano yan dito sa other side of ano, may value rin to, may number, part number. Hindi yan same. Kala ko nung una same value lahat yan. Eh hindi pa pala, mayroon nga number dito. No, and then we have here another resistor. We'll discuss it later, okay? So, what is SMD tantalum capacitors, or with this Walkman blue, we have tantalum capacitor here, blue, ayan, color blue, labeled color blue. But ano munang ibig sabihin yan guys? Or SMT capacitors are used in high volume manufacture quantities and used are numbered in the billions. They are small or micro. Okay. Tiny. Ibig sabihin, maliliit. Sa Tagalog, guys, no? Small. They are small. Ayan. Small nga yan. Ganun din siya kaliit, guys. So, wala pang isang dangkalan liit nito. Merong diode, magkaibang diode na makikita kayo like in older television, CRT type na malalaki ang diode. Halos ganoon, mas malaki diyan ng konti. So ito talaga pang mga microelectronics, semiconductor to kasi. So leadless and can be placed onto modern printed circuit boards. So ito, may pagka-modern na pala ang ating circuit boards na ito, guys. Modern na, may pagka-modern na rin pala, kaya ang gandang tumunog din ito nung ito hindi pa ganito. Yung damis, parang dami na lang. Maganda siyang gamitin nung una, guys. Kasi nagawa ko pa siya ng paraan kahit naputol yung board niya na ganito. Eh ang kaso nung nag-re-evaluate ako ng niya, nagkaganyan na siya. Yung di na bumalik sa dating functions, hindi ko na nagagamit. Ayan. Inano ko na lang, for dummies na lang to siguro, guys, kasi mahirap nang i-repair, i-trace ng niyan, repair. Di bali na lang kung talaga sa mga technician na or sa company ng Sony, nag-accept sila ng refurbished in return, or but they have also fees to that. Okay, guys? So may babayaran pa rin kahit papano doon pag inanuhan nyo ng service na serviceable items or repaired. Sabihin nyo lang dun sa authorized person doon na kung sino pwedeng mapag-anuhan. Pero kasi yan, mga ganyan, wala nang ganyan ngayon. Kaya mahirap na i-trace yung repair. Pero nothing is impossible for that, guys, diba? Pwede pa naman din yan kung talagang pagtsatsaga mong i-repair yun. Yung iba hindi na i-repair Can be placed on modern circuit PCB. Okay, ito yung PCB natin. May pagka modern style na to, guys, kaya pala ganun
Ang ganda ng ano niya, vintage. So, yung use niya, ang gandang gamitin nung una. So, hindi siya ano talaga. So, yung iba dito, non-replaceable talaga, guys, na parts. Dito, guys, galing talaga to kasi machine talaga ang nag-aano nito, guys, sa company bago i-produce sa marketplace or i-republish para ibenta sa sa mga marketplace, malls, or some other stores bago delivered finished product na goods, okay, yung ano noon tawag doon, using pick and place machines. So yun nga, hindi siya human human, hindi siya gawa ng tao, yung not a human but in machine. So pag nagkaroon ka ng human error dito like this, ay talagang na, 'di ba guys, mahirap na pero nothing, sabi ko nga sa inyo, nothing is impossible. Pwede pa naman yung kung talagang tsatsagain, i-repair, no? Kung talagang mahaba ang pasensya at mahabang inyong oras, pwede pa rin pwede pa magawa. Used in modern manufacturing, FMG. MFG. So, manufacturing. Sorry. Yon. Using modern manufacturing. So, yung mga gumawa nito, yung mga nag-produce ng ganyan, is naka-modern na sila, manufactured, or a standard one. With number of international standards organizations. Yung kanilang company regulated na ng ISO. So, standards yun, mga standards. Ito kasi surplus to kaya non-standards to. Pero yung pinanggalingang company nito, guys, is modern, naka-modern na sila, tech. Kaya yung mga producing goods and products nila, hindi basta-basta napapalitan ng mga locally available parts in our electronic store siguro. So, iyon. Let's have another some topics. I'm sorry guys for that. I'm too feel sleepy. Fall asleep right now. It's already 11:58. So nearing 12 a.m. Saturday. So, tantalum capacitor. What is tantalum? Ito yun guys, yung tantalum natin. Ayan, yung na yan. Six pieces na tantalum yan guys. Capacitor natin. Ginagamit yan sa modern PCB. Like this one, okay? Yung aking damis na lang na yan. Okay. What is tantalum capacitor means? A tantalum electrolytic capacitor is an electrolytic capacitor, a passive component of electronic circuits. It consists of a pellet of porous tantalum metal as an anode
anode, covered by an insulating oxide layer that forms the dielectric surrounded by liquid or solid electrolyte as a cathode. So that details comes from online internet based on my research. So kinuha ko lang yung short important details para maano ko ulit. Ang tantalong capacitor is a passive component of electronic circuits. Siyempre, ito nakatouch na sa circuits. Meron ding na kuryente dyan. Galing sa ating AA DC batteries coming from this box power supplies to power supply of the our Walkman, dummy Walkman. And then consist siya ng pellet ng porous tantalo metal. Meron din siyang metal sa loob, siguro yon inside this tantalong capacitor. Yung nandyan as an anode. Okay, parang sa battery meron ding tinatawag tayong anode tsaka cathode, meron din doon. Covered by insulating oxide. So, nakakoveran siya ng ganun, not insulating wires but insulating oxide layer that forms the dielectric surrounded by liquid. Sa layer yon that forms dielectric surrounded by liquid. So, meron din siyang liquid sa loob. Pala ito, may liquid din sa loob, yung tantalong capacitor natin. Or solid electrolyte. So, yung electrolyte na yun nga yung liquid na consisting nitong na applicable sa ganitong application ng circuits natin, guys, no? As a cathode naman yun. Siguro yung cathode, yun yung sa positive side or negative side. One polarity of, meron din kasi itong pin guys may pins din yan, ayan yung excess pin yan, kinakat ng strippers kung kaya, para hindi masyadong mahaba yung ating pin nung sakto lang dun sa ating board. Sabi ko nga, modern lang gumawa ng ganito company. So, hindi yan gawa ng tao by machine itself. Siguro, kaya yung iba dyan replaceable at hindi basta-basta napapalitan ng wala kayong makikitang or mabibili sa marketplace na parts na kapares ng mga ganito. Yung resistor, baka meron pa mabibilin. Yung mga ganyang tantalong capacitor, tatanungin muna nung kung available doon, or kung hindi naman, magtatry kayo sa online. Baka available, international online. Like, eBay, meron doon siguro. Kailangan nyo ng credit card doon, guys. So, yun. May rin yan, may value rin to Itong natin, yung ating tantalong capacitor. So, the value of this one, ito, pakita. Sabihin ko, may number ko to kasi. 10, positive, negative 6,
kulay blue siya, ayun o. Gumamit kayo ng para kikita nyo. Tweezers plus here, yung ganito, ayan. Yung reading glass. So, ayun, 10, positive, negative 6. So, anong ibig sabihin noon? So, yun. Wala naman nakalagay dito kung nanofarad yun or microfarad. Basta pwede nyo naman sabihin yun kung halimbawa dun ang sira sa part na yun, guys. Pwede nyo sabihin yun sa e-stores na mapupuntahan nyo, mapapagtanungan, pwede naman. Yun. Tanong nyo ganun kung available yung ganung parts, or kung hindi, dali nyo tong sample na to. Sample or sample. Kasi yung ibang yung tantalong capacitors dito, guys, malalaman din natin yung value. Halimbawa dito sa ibang so almost same here. 10, 6, positive, negative 6. Here, this one is ayun nakalagay yan 473. Bakit yan? Yes, it's 473. F. So, farad yun siguro yung F na yun. I'm not sure guys, hindi ako sure bro. And then, we have here. So, magkaiba ng value yun, hindi siya same value Ito, 473 to. Yung dalawang yan. And then, itong kabila, itong isang ating dito, tantalong capacitor with the value of or part number of ilan? 0.1 nakalagay dito. Ito'y na sinilip ko na rin kasi nung last week na bago kami pumunta ng probinsya. Yung in-upload ko sa inyo guys, nandyan yun. Yung ako'y nag-nature tripping. Ayan, nandyan po yun, naka-upload. O, konti lang po yung views. Totoo lang. So, iyon, meron tong value, ayan, ano bang na, 0.1, okay, and then, positive, negative, 35, dalawa din, ayun, guys. So, magkaiba ng yan, hindi yan same value, guys, para, kayo, safe. So, resistor. What is resistor, guys? Ang resistor, in English ko na lang, okay? A device having a designed resistance
to the passage of an electric current. A resistor is an electric or electrical component that limits or regulates the flow of electrical current in an electronic circuit. Electronic circuits. Okay. Like this, meron tayong capacitor dyan. Having the design, resistance, yung value niya to the passage of an electric current. So, pag yung value niya nag-pass through dun yung kuryente niya na mare-receive yung current, pass through their LED here, yung kanyang pin LED. A resistor is an electrical component that limits or regulates the flow of electrical current in an electronic circuits. So, iyon, makokontrol niya yung pasok ng dito, electric flow dito sa kabuuan ng circuit board. So, hindi pampaano rin ng voltage yan, yung current, para hindi masunog yung ating mga ilaw.